40 taon nang nakalilipas mula nang maganap ang EDSA People Power Revolution. Isa ito sa mga makasaysayang sandali na nagpakita sa pagkakaisa ng masang Pilipino. Matapos ang 40 taon, ano na nga ba ang kahulugan o diwa ng EDSA para sa mga Pilipino? Sa Dagupan City, naabutan namin si Nanay Elvira na katatapos lamang mamalengke. Aniya, ang EDSA ay simbolo ng pagkakaisa para ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. At kasabay ng pag-alala sa anibersaryo nito, ang panawagan niya sa gobyerno. Nagkaisa kung ano yung pinaglalaban natin bilang Pilipino sa ating bansa. Tulad sa ngayon, ang dami nating problema. Inflation. Sana bigyan pansin ng gobyerno yung mga, hindi lang sa taong mayayaman, sa taong mahihirap. Lalo't ngayon, nagtaasan ng bilihin, walang mga trabaho. Sana kalabugin natin ang EDSA, isang simbolo ng pagkakaisa na ipaglaban natin ang ating karapatan bilang Pilipino. Doon sa mga dynasty ng mga Pilipino, mga political will, isipin naman nila yung mahihirap na tao. Mga kinabukasan ng mga anak nila, future nating mga Pilipino, huwag na lang lagi puro kurako. Parang awa nyo na, maawa naman tayo sa kapwa Pilipino. Ganito rin ang mensahe ni Mang Zaldi, isang tendero ng candy at sigarilyo, na umaasang gaya ng nangyari noong EDSA 1986 ay mapakinggan sana ang hinaing ng taong bayan, lalo na ng may hirap. Dapat sana sa mensahe, yung mga nasa kaukulan dapat, hindi yung sa kanila lang nakalaan, yung dapat para sa mga ibang tao. Para yung mga ibang tao may naghihirap, matulungan nila, hindi yung naghihirap na nga, kaya lang hindi pa sila matulungan. Para naman kay Den, isang college student, mahalagang magawang muli ng henerasyong ito ang magkaisa para panagutin ang mga may pagkakasala sa pamahalaan, tulad na lamang ng mga sangkot sa korupsyon at sa maanomalyang flood control projects. Di ba po nagkaisa po yung mga tao that time po? Parang I think yung pagkakaisa na yun sana po na nangyari noon, sana magawa natin in this generation kasi yun nga po, sa dami-dami ng problema po natin ngayon, especially po I think is yung sa may flood control po. Kasi as of the moment po parang hindi ko naman po sinasabing na pera na siya, pero parang hindi po kasi enough yung mga nakulong. Kaya I think hindi pa po dapat i-disregard, but I think dapat pa pong mas mag-focus pa po doon. Dagdag niya, isa pang paraan upang maipakita ang pagkakaisa ng Pilipino ay sa pamamagitan ng matalinong pagboto sa mga paparating na halalan. Hanggang sa ngayon, buhay pa rin ang diwa ng EDSA. Hindi man araw-araw sa kalsada, ngunit nakikita sa sama-samang pagkilos ng masang Pilipino para sa tama. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navalgas sa Taka RMN Network News.